Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, at welcome po sa isa na namang araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Kasama pa rin si Cags Marie Formentera Ferrer. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Ito po ang inyong lingkod, Cags Marie Formentera Ferrer, upang magbigay ng serbisyong higit pa sa inaasahan ninyo. Kasama ang ating pambansang kagawad, Cags Butch Serrano. Maraming salamat, Cags. At isang karangalan ang makasama kayo, 42,048 barangay sa buong Pilipinas upang pag-usapan natin at papagbago natin ang barangay service. Kasama pa rin ang ating pinagpipitagan, Kapitan Dondon Francisco. Maraming salamat, Cags Butch. At a blessed day para sa lahat ng ating mga kapwa ko servant leaders. Nandito po kami para sa pagbibigay paalaala na sa pagdating sa panunungkulan, Performance Speaks. Dito lang yan sa Barangay Tayo. Ayan nga po, kamusta naman po tayong lahat? Medyo maulan lang po dito sa ating O hindi na ako studio. absent ngayon, ha? Nandito ako ngayon. Opo, ang dami pong examples last episode. Yes. Cags Butch, At na-miss Ako ka naman namin. pinila. Bentang-benta. Na-miss, ha? Oh, nakaganti sa akin si Cags Marie. Thank you, Cags Marie. Oh, pero nag-enjoy ako doon sa show ninyo at parang ang saya nyo at parang masayang-masaya kayo na wala ako. Bakit ganun? Hindi naman totoo yan. Alam mo, sa sobrang pagka-miss namin sa'yo, ginawa ka naming example all throughout. Thank you. Iniwanan Maraming niyo po salamat. kami ng mga nakakapawis na tanong, Cags Butch. parang sinasabi nyo, it's either siya yung nirereklamo o na example Pero madalas o siya yung ka, nagrereklamo. Pero nakakatuwa at for the first time, wala ako, no? And it was really nice watching sa Barangay Tayo from a distance na ako naman yung nanonood. Alam mo, habang pinapanood ko sa television namin, nakangiti ako eh. Tuwan-tuwa ako. Tsaka, ako rin pala, ang dami ko rin natutunan, especially yung mga sinabi ni Kap Dondon, sinabi mo, Cags Marie, na hindi ko naiisip pag ako'y naandito eh. So, nararamdaman ko yung mga naramdaman ng ating mga viewers and mga guests. Maraming salamat sa inyong tatlo. Yan po. At ngayong araw nga po, kanina po napahapyawan nyo na po Cags Butch sa intro po ninyo. Meron po tayong magandang balita dahil nadagdagan po ang ating mga barangay sa atin pong sa bansa. 42,048 barangays na po ang meron tayo. Ito nga po para po sa ating Barangay Affairs segment, nais po namin ibalita sa inyo na may nadagdag po na barangay sa Pilipinas. South Cotabato Town has a new barangay. Residents of Tupi in South Cotabato voted in favor of creating a new barangay during a plebiscite conducted on Saturday. The Commission on Elections or COMELEC said a resolution of the Sangguniang Panlalawigan providing for the creation of Barangay Juan Loreto Tamayo was ratified in the plebiscite. The new barangay will be composed of the sitios of Quitubo, tama po ba? Quitubo and Lamlatang, which will be taken from the village of Miasong, Pato, and Landayaw from Cebuano, and Alpha from Linan. Welcome po sa Barangay Tayo, Barangay Juan Loreto Tamayo. Welcome. Alam ninyo, sila ang pang 42,048 na barangay sa Pilipinas. Alam nyo, we don't really have a record kung ano talaga ang bilang ng barangay, no? Ang pinagbabasihan lang namin, sinabi sa amin ni Yusek Martindino, SK Mai, nung nagkaroon ng bagong barangay 2 years ago. Nakalimutan ko na po yung barangay na yun, pero maliit na barangay po yun. Naging 42,048, 47. Ngayon, 42,048. Welcome, Barangay Juan Loreto Tamayo. Welcome po ulit mga kabarangay. At saka ano nga pala to, pinangalan to sa grandparents ng South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. At siya pala ang 16th barangay of TP and 200th barangay of South Cotabato. Sa mga taga South Cotabato nga pala, nanonood sa atin yan. Sigat na sigat ka doon, SK Mai. Ang dami gusto magpakasa sa'yo. Anyway, sa mga taga South Cotabato at sa bagong barangay na Juan Loreto Tamayo,
welcome sa barangay family ng Pilipinas. Yes. Yes. Ayan po. Ito naman po, wala pong kasawaan. Balik po muli tayo sa BSKE at 6-year term po na sinusulong. Kamakailan lang po ay nasa Cebu po si Senadora Amy Marcos at sinabi po niya na mas maganda raw ang barangay at SK elections ay dapat isagawa pagkatapos lagi ng presidential elections. Dagdag pa ng Cebu Daily News nitong linggo lamang, aside from her 6-year term suggestion, Marcos also suggested having the barangay election a year after the presidential election, which appears to be quite logical, quote, because the barangay officials, quote, will have a fresh mandate from the elected president. Ayan po, meron po ba tayong mga comments tungkol po sa bagong update po na yan? Alam mo, Kags Butch, lagi natin talagang inaabangan tong barangay and SK election na to eh. Kaya nga hindi to talaga yung mamatay-matay na issue. Talagang hanggat wala pang mandato kung ano po talaga mangyayari sa BSKE is palagi po tong aabangan at pag-uusapan. Kaya naman dito, Kags Butch, since na-miss namin last episode ang iyong mga inputs about the BSKE, ano bang latest ngayon? Ito na nga. Parang last week, no, 2 days prior ng episode nyo, may pinakawalan, ano, about dito sa SB 2629. Ito naman, nung Monday lang, yung Cebu Daily News, sinabi na nandun nga si Senator Amy. At ang sabi pa nga ni Senator Amy, bukod sa magastos, balak niyang gawing automated. Matanong ko si Cap Dondon mamaya tungkol sa automated. Ano. Pero ang sabi pa ang kalakip ng news na yan, na medyo kinabahan ako dahil ang sinabi ni Senator Amy, I will consult with the barangays for my advocacy of giving you 6 years. Consult all the barangays sa Pilipinas. Alam niyo, pag sinabing consult, kampanya yan eh. So parang kinabahan ako doon, parang politika to Pero hindi na natin pangungunahan ng senadora dahil nandiyan naman sa Senado na yan at titignan natin kung ano mangyayari hanggang October. Dahil nga hindi na sila makakilos pagdating ng COC at nag-file sila ng COC, mahirap na yan. Pero kinabahan ako ng statement na yun kasi for a politician to say na i-consult ko muna yung mga constituents ko, politika yan eh. Usually ganun eh. Sana hindi. Sana kung totoo yan idiretso nila. Kapano masasabi mo doon, yung perspective ng kapitan? Tsaka binabalak rin po ng Kongreso na gawing automated ang barangay elections. Actually, lahat po yan, syempre, kung pagdating sa improvement, sana matuloy, kung mai-improve. Pero wag sanang lip service. Kasi mahirap po pag lip service lang eh. Masakit para sa ating mga nanunungkulan, sa mga tao na rin as well, do sa mga constituents din namin na napapangakuan tapos hindi nangyayari, nagagamit sa politika. Likewise, syempre sa amin, at tulad sa akin na lang po, Kags Butch, kasi sa akin, ang eleksyon, yan yung grading system namin eh. Kung pangit yung ginawa namin, bagsak kami, hindi kami mananalo. Kung maganda yung ginawa namin, mananalo kami. Okay, may other factors eh. May pera, may guns, guns, and golds, ika nga. Pero yan talaga providential eh. Kapag God-given yan, kahit may guns, guns, and gold, wala eh. Hindi magsasucceed. O magsucceed man, may pinag-uusapan kami ni Kags Butch kanina na isang mayor, while nagkukwentuhan kami, hindi rin nanalo ng second term. So pinagbigyan pero hindi rin nag-succeed. So pag ang ginamit ay iba, definitely at hindi performance yung ginamit, definitely hindi tapos papapangakuan ka pa na ewan ko kay Kags Marie saka kay SK Mai kung ano, basta ako on record, ako okay lang ako may eleksyon. Mas gusto ko nga kung may eleksyon kasi yun ang yun ang aking tawag dito, grading system, kung tama po ba ang aking ginawa o mali. At ang maghuhusga ay ang mga tao. Ako, sigundahan ko lang muna yung kay Kags, sorry po Kapitan, kay Kapitan Dondon, sigundahan ko yung performance pick sapagkat
meron kasi yung nagkikwentuhan kami kanina na natalong mayor. At yung mayor na yun, medyo malapit din sa akin. Sabi niya, alam mo, Butch, natalo ako dahil sa pera eh. Pero hindi ko lang masabi sa kanya, alam nyo kasi, sinanay nyo ang tao sa pera. May mas malakas na gumasto sa inyo, hindi lagi pera niyadaan. Yun nga ho eh. Kung meron siyang pinakitang performance, talagang lilitaw pa rin ang pangalan niya kahit mapera ang kalaban. Doon naniniwala ako. Although malaking factor talaga ang pera. Second, yung sa pera-pera na yan, kung gagamitin automation, sa akin, automation man o manual, kung tuloy pa rin ang bilihan at bentahan ng boto, ganun din. Nabilang mo ang boto, yun nga, yung boto mo nakuha, pero honest ba yung election? Hindi. Kasi ang COMELEC nagbibilang lang talaga ng botong nabili na. So, I don't think successful sila sa regard na yun. Sana ang COMELEC makahuli kahit isa lang. Palagi ko sinasabi yan ilang taon na. Isa lang na vote buyer at saka vote seller para masample naman. Pero wala eh. So, maging automation or manual, bilang lang yan ng mga botong nabili na. Maraming salamat po. And as always mga kabarangay, if there are any further updates po tungkol po sa ating magiging BSKE next year, ay patuloy lamang po namin yan ibabalita sa inyo. Punta naman po tayo sa isang DILG legal opinion na marami na rin po sa ating mga kabarangay ang nagtatanong. Ang tanong po, ang punong barangay ba may kapangyarihan na magpatawag ng election o re-election ng mga purok leaders or purok official sa kanilang barangay? Ang rason, nais ng kapitan na patanggal ang mga kalaban niyang purok leaders. Kap Don, siguro po maganda po na kayo po muna ang sumagot ng tanong na ito at malinawan po ang ating mga kabarangay. Okay, ang purok leader po ay wala po sa local government code na magkaroon ng eleksyon. Okay? Though, pwedeng gumawa ang isang barangay o isang syudad, munisipyo ng isang ordinansa, pero syempre, nasa ano ho yun, na kailangan may ordinansa na every year o every 2 years magkakaroon ng election. Nasa sa inyo po yun. Pero isa rin to ho sa napapag-usapan namin ni Kags Butch kanina na ang purok leaders ay appointive. Sa akin po, may purok leaders po ako, inappoint din po namin at tumutulong po ito sa barangay, sa aming lahat, sa aming mga kagawad as well, hindi lang po sa akin. Politically, syempre, kapag may magkalaban sa isang barangay council, magkakaroon ng selosan. Pero ako po, idealistic yung aking approach na yung purok leader dapat apolitical, supposedly. Yun po yung sa amin. Yung, ewan ko kay Kags Marie kung ano, dahil siya ay ano ngayon. maraming purok leaders to si Kags Marie. Alam niyo mga kabarangay, wala na kayo dadagdag sa sinabi ni Cap dahil yun po naman talaga yung pinaka-essence talaga ng purok leader. Ang nature po talaga niya is by appointive naman talaga. Not unless siguro sila yung mga members ng homeowners or ng neighborhood, that's different naman po. So kung yun po yung tinutukoy ng ating mga kabarangay na nagtatanong, may sarili naman po silang Magna Carta for it. At meron silang sariling mga board resolutions and bylaws sa kanilang mga asosasyon na kinabibilangan. Pero when it comes to terms of purok leaders, yun nga po, nasagot po tayo ng napaka-direct to the point ni Cap Tonton. Maraming salamat. Magdadagdag lang din ako, sang-ayon ako sa sinabi nila. No? Ang kadagdagan ko lang dyan, ang purok leaders are not government officials. Hindi ho kayo gobyerno. Kasi marami nagtatanong kung dapat daw member ng council ang isang purok leader para daw may representation. Hindi ho. Ang purok leaders asosasyon o kaya mga homeowners association. At usually, practical na usapan na lang po natin, ginagamit po yan sa politika. Pero kung gusto ninyo at sinasabi nyo nga ayaw yung mga nakaupong purok leaders si Kapitan at gusto niya magpa-eleksyon, kung gusto niyo naman tumanggi, di na sa inyo yan kasi asosasyon nyo yan. Kung gusto niyo sumunod, di sumunod kayo sa Kapitan nyo. Pero politika ho talaga lahat yan. Yan ang bottom line dyan para sa akin. At hindi po gobyerno. So hindi rin swelduhan ang purok leaders. Kung nakaka-receive naman ang mga purok leaders sa isang Kapitan, yun ay ibigay. Kumbaga, insentibo lamang. Insentibo na lang yan para makatulong kayo sa barangay at mabigyan kayo ng mga assignments sa kanya-kanya ninyong purok.
Ayun lang po yun. Ayan po, maraming salamat po at malinaw na malinaw po tayo dyan. Bilang panghuling update naman po natin mga kabarangay, good news naman po tayo. Isinusulong ngayon sa Kongreso na magkaroon ng daycare centers para sa atin po mga elderly o senior citizen daycare centers. United Senior Citizens Representative Milagros Aquino Magsaysay filed House Bill number 10362 or the Draft Senior Citizens Daycare Center Act of 2024 to promote the welfare and protect the interest of the aging and elderly population. According to Aquino Magsaysay, events like demise of a spouse, retirement from work, and onset of related illnesses may put older persons through brief periods of distress. External support or help may be needed by some to bring relief and expedite adjustment. Ayan po. Wow, okay. Ako na muna kasi ako na yung malapit mag-senior dito. No? Yun nga sasabihin namin, Kagswitch. Oh, Inunahan niya. Matagal pa naman. Okay. Nauna lang ako ng konti sa kanila. No? Pasalita na ako. Alam ko na, inunahan ko na para anything na para sa seniors, suportado natin. Suportado natin si Representative Milagros Aquino Magsaysay sa kanyang inihain at sana mabigyan pansin ng kongresista niya at sana maipasa kasi kung mapasa man mabigyan ng budget para matulungan natin ang mga senior citizens. Total naman ang nakalagay dito, external support or help para sa mga distressed senior citizens na namatay ng asawa, nawalan ng trabaho, yung mga ganun po. Anything na makakatulong sa ating mga magulang, approve po sa atin yan. Kap, 59 ka na, di ba? Hindi pa naman. Okay. Okay ako doon sa sinabi nyo. Anything, pagdating sa seniors, foundation po natin yan eh. Kaya po, sa barangay namin, marami pa rin positive. Sa akin, maganda yung barangay because of the people na nauna ho sa amin. Yan po yung mga senior citizens po. Maganda yung foundation. Pag maganda yung foundation, maganda ho yung mga kaidaran namin ngayon at mga mas bata pa. So, dapat inaalagaan ho talaga ang senior citizens. Opo. At sana nga po mapasa na po yung bill po na yan at we are hoping na madagdagan nga po ang mga bill at mga batas na ginagawa para po mapangalagaan ng atin po mga senior citizens. Kags Marie. Tama ka dyan, SK Mai. At ang madadagdag ko dahil hindi pa naman po ako pa senior. Yeah. Alam nyo, pagdating kasi sa pagdating po talaga sa mga senior citizen, dyan ako lumaki. Kumbaga sila yung mga nakasubaybay na talaga sa akin, kaya malapit na malapit sa mga puso natin ng senior citizen. Kaya naman ito yung Daycare Center Act, napakaganda ng kanyang inihain na bill sa Kongreso. At sana naman, alam mo, Kags, medyo na-overwhelm ako sa daming na-file na magagandang batas. Pero dumarating talaga ako sa point na nagiging kritiko rin ako at times. Totoo yan. Na para bang ang daming magandang batas pero walang implementation. Yan. So, yun yung nakakalungkot. So, nevertheless, let's give them a break and tingnan po natin at subaybayan din natin ito mga kabarangay dahil maganda na naman po itong benepisyo para po sa ating mga pinakamamahal na mga lolo at lola. Yes, ayan po. Maraming salamat po. At dyan na po nagtatapos ang ating first segment. Huwag po kayong aalis mga kabarangay dahil sa ating second segment ay pag-uusapan naman po natin ang appointing powers of the punong barangay. Lahat po yan ay sa pagbabalik lang ng Sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa